Sa painit na nagirian ng pro at anti-RH bill advocates, lumabas kamakailan lang ang banta ng civil disobedience sa parte ng simbahan. May lumutang na usap-usapan na pwede raw magkaroon ng panawagan for civil disobedience sa oras na maipasa ang reproductive health bill. Isang paraan nito ay ang hindi pagbayad ng buwis. Isa daw itong moral option at may karapatan daw ang simbahan. Pero sabi ng Malacanang sa mga obispo, kulang kayo. Maghinay-hinay sila. Ano nga ba ang civil disobedience? Ang civil disobedience ay ang aktibong pagsuway ng mga tao sa mga batas at kautusan ng isang gobyerno. Ito ay isang paraan ng mapayapang protesta laban sa nakikita nilang hindi makaturungang panukala ng gobyerno. Una itong pinakilala ng Amerikanong writer na si Henry David Thoreau sa isang sanaysay noong 1849. Kung ang taong bayan nga ang tunay na pinanggagalingan ng kapangyarihan ng isang demokrasya, karapatan ng mga tao na huwag sundin ang mga kagustuhan ng gobyerno. Sa kaso ni Thoreau, pinoprotesta niya ang slavery at ang Mexican-American War. Isang paraan dito ang hindi niya pagbabayad ng buwis. Ang tanong, tuwing kailan nga lang ba ginagamit ang civil disobedience? Mula nang tinatag ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines noong 1946, ang una at huling beses na nagtawag ito ng civil disobedience ay nung snap presidential elections noong Pebrero 1986. At ito nga ang naging resulta. Siyempre, subok na at marami na ring kaso ng civil disobedience sa kasaysayan. Noong March 12, 1930 sa India, si Mohandas Gandhi ay nanguna sa isang higanteng marsya bilang protesta sa mapang-aping batas ng British government na nagbabawal sa mga Indians na magbenta ng asin. Tinawag itong Satyagraha o Non-Violent Resistance. Nangyari din ito sa mga bansang tulad ng dating Czechoslovakia sa tinatawag na Velvet Revolution at sa East Germany, dahilan para mapatalsik ang kanilang mga komunistang gobyerno. At kamakailan lang sa mga bansang Ukraine at Georgia. Siyempre, sa civil rights movement sa USA noong 1960s, sa pangunguna ni Martin Luther King laban sa diskriminasyon ng mga puti sa itim. Yun nga lang, ang ending ng kwento nila Dr. King at Gandhi ay... Ang tanong, uubra ba naman ito sa isang lipunan na gaya ng Pilipinas? Hindi ba? May kasabihan, bago ka sumuway, dapat marunong ka munang sumunod. Hindi ba tayo mga Pinoy? Araw-araw nating pinapractice ang civil disobedience. Sabi ng gobyerno, bawal tumawid, nakamamatay. Pero anong ginagawa natin? Sabi ng gobyerno, huwag magkalat ng basura. Pero ano ang ginagawa natin? Sabi ng gobyerno, magbayad ng tamang buwis. E di ibig sabihin, itong mga to, nauna na sa pagpapractice ng civil disobedience.